Artistang si Andrea Brillantes may sinabi tungkol sa pag-attend ng church service. Ano itong sinabi niya? Napaka-interesting. Kaya gusto ko mag-comment. Panoorin nyo lang and later ay magre-react ako tungkol dito. Okay, let's get right down to it. Panoorin na natin itong sinabi ni Andrea Brillantes, isang artista, sikat na artista, sa pag-attend sa church service. Okay, let's go. May times na matitrigger ako, tapos babalik ako sa old ways ko. Tapos lagi ako, yun ang pinakaayaw ko actually, pag sinasabihan ako na, church ka, tapos ganyan. Tapos lagi ko sinasabi, kaya nga ako nag-church actually. Kaya ako nagtatry para mawala. Hindi ako nandun kasi ganun na ako. Hindi ako nandyan kasi sobrang bait ko na. Nandyan ako kasi actually ang sama-sama ako at gusto kong bumait. And nahihirapan ako, pero nagtatry pa rin ako. So, hindi ako nag-church dahil perfect ako. Nag-church ako kasi sobrang sama ako at gusto kong maging mabait. Gusto kong mawala lahat ng toxic patterns ko, toxic mindset ko, lahat ng masama gusto ko mawala, and ang hirap niya. So, yeah, yun yung lagi ko sinasabi, na hindi ako nandun para maging, nandun ako para matulungan sana ako. And ang hirap kasi, walang nagturo sa akin nun. Yeah. Lumaki ako, walang nagsasabi sa, lahat ng natutunan ko ngayon, kahit yung kay God, walang nagsabi sa akin eh. Ako, kaya mas hirap na hirap ako kasi mag-isa ako sa journey na to. Although alam ko nga kasama ko si God, pero ang hirap kasi, ang tuloy bumitaw kasi, syempre doon ako sa kinasanayan ko, 22 years of my life, dito na lang ako sa ingay, dito na lang ako sa ganyan. Pero, try pa rin ako kumapit doon. Actually, nahanap ko nga yung favor na kaya feeling ko talaga ako talaga nagsumikap kasi actually hindi mo ako in-invite nan eh. No, yeah, Naalala mo yun? that's true. Pero grabe talaga ang tadhana actually. Kasi may ini-invite siya na friend namin nasa likod, tapos narinig ko lang, tapos sobrang lang akong na-intriga dun sa magiging topic ng church. Tapos after nun, pumunta ako. Pero yun talaga siya. So, May aaminin ako sa'yo. pinarinig mo talaga yun Pinarinig ko para talaga maano ko? Para talaga hindi kasi talaga nasa harap ako nun eh. Tapos, Prayer ko yun, sabi ko, Lord, let her open ears. Talaga, Okay. tuwa ako nun. Oh, great. Okay, kung naaliw kayo dun sa video na yon and gusto nyo pa ng maraming reaction videos like this, why not subscribe to this channel? Dahil libre lang naman mag-subscribe, wala namang extra charge. And while you're at it, paki-like na rin ang video na ito and hit that notification bell. Ano ang reaction nyo dun sa napanood nyo? Comment down below. Okay, disclaimer, hindi ko alam kung ano ang faith background ni Andrea. Hindi ko sure kung Catholic siya or born again Christian. Pero generally, maganda itong sinabi niya. When it comes to attending church, merong dalawang extremes. Yung far right, yung conservative, very conservative side. Kung mapapanood nyo yung pelikula na Wake Up Dead Man, yung Knives Out mystery na lumabas recently sa Netflix, yung pare na dinidepict doon, yung namatay na pare, siya ay overly conservative wherein bawal kang pumasok sa simbahan niya kung makasalanan ka. And of course, napakataas na standards yon. And lumabas na itong pari mismo na pinagbabawal pumasok sa simbahan ng mga makakasalanan ay isa ring hipokrito. Dahil lahat naman tayo ay nagkakasala. Yung other extreme is yung sobrang uber liberal woke side ng aisle, and may ilang mga liberal simbahan or churches na ganito, especially sa Pilipinas, and may iba pang schools na ganito. Ang danger naman dito is makasalanan ka, umattend ka sa misa, pero wala kang gagawin sa kasalanan mo kasi sobrang kasalanan nating lahat and wala na tayong gagawa doon. Ito naman ay delikado. This would put us in danger of going to hell. So ngayon, itong sinasabi ni Andrea, I think, in my opinion, ay nasa gitna where we should actually be. We acknowledge our sinfulness and we go to church dahil makasalanan tayo. Sabi kasi ni Jesus is, hindi naman siya pumunta dito para sa
sa mga perfect na, kundi para sa ating mga makakasalanan. And bato mo na lahat ng mga church cliche dyan. The church is not a museum of saints, but a hospital for sinners. And ito yung sinasabi ni Andrea. She acknowledged na makasalanan siya at kaya siya nagsisimba ay dahil makasalanan siya, and she hates her sin. Ayaw na niyang maging makasalanan. And she needs God's grace to get over, makayanan, ma-overcome itong sins na ito. And ito yung tamang attitude. Kaya dangerous yung attitude ng mga schools na nagwawagayway ng pride flag dahil parang sinasabi nila na okay lang na mag-delve ka in these sins at wala kang gagawin sa mga kasalanan na ito. Yun yung extreme danger. And of course, may extreme danger din kung nasa far right ka. Kasi i-close mo yung doors ng simbahan mo at wala kang ibang mga taong papapasukin dito. So this is where we want to be, in the middle. Very interesting din yung ginawa nung host. It seems like nagplant ng seed yung host. May pinadinig na prayer yung host kay Andrea, and then biglang naging interested si Andrea sa pag-attend sa church dahil sa prayer na ito. And ito yung tinuturo ko dun sa aklat ko na conservative ka ba? A 3-step approach to protecting the Filipino family from woke ideology. Yung pagplant ng seeds. Because again, ultimately, we don't want to win debates. We want to win souls. So, kamusta? Interested ba kayo sa mga ganitong topics? I talk about celebrities na hindi mo alam ay deboto Katoliko pala. And you can click that video in the link right here.